may dumaan sa akin na content creator sa may Facebook. Sabi niya, video lang daw ng video. Kasi, upload lang daw ng upload. Kasi pag nakita daw ni Mita, sabi niya, lagi mo naman daw ina-update yung video mo. Sabi niya, palagi si Mita na lang daw maghanap ng paraan kung paano ka bibigyan ng mga followers mo, ng mga viewers mo. Subukan natin. Ngayon umaga, naglinis ako ngayon ng pusit. Ulam namin pusit. Ayan. Ginagawa ko, tinatanggal ko ito. Ito yung pusit. Tapos ang ginagawa ko, gumagamit ako ng stick. Tapos, tinutusok ko dito sa loob niya. Tapos ang ginagawa ko lang, it's tatanggalin ko lang yung pinaka nalagyan niya ng pagkain. Sa atin, ganito. Ito. Yan. Yung ganyan. Ito niya, Yan. Ito yung pinapasukan ng kanyang kinain. Ito lang tatanggalin ko. Kasi lahat naman yan pwede na makain. Ito lang kinatanggal ko. Yan. Tapos tapon ko na yun siya. Tapos linisin ko ang kanyang balat. Kasi ito, pangit ito. Nung nasa Hong Kong ako, ayaw ito ng amo ko kainin. Balat na ito, tinatanggal to kasi parang medyo malangsa siya. Pasensya na kayo sa mukha ko kasi sa galing pa akong palengke. Maaga pa nagising para sa mga bata. Naglinis tayo ng pusit. Yan, tinatanggal to para linisin. Yan. Tapos, kanya na siya. Yung iba, hindi ko na kinukuha yung nilalagyan na ng tawag doon. Yung tiyan niya lang. Yung may laman ng pagkain niya. Yan lang, tinatanggal ko. Kasi yung iba naman, pwede naman na yun makain. Yan, tinatanggal ko lang yung balat niya. Kasi magaspang, tsaka madulas. Maganda. Parang puro lang madumi. Tingin ko parang hindi siya masarap kainin kapag may ganun. Yan ang kinukuha ko yan siya. Tapos tinatanggal ko yung kanyang ganito. Ganyan. Tinatanggal ko yan. Yan, tatanggalin natin lang. Yan, tatanggalin mo yan. Tapos tusukin ko siya ng stick. Yung ganito stick. Tusukin ko siya dito sa likod. Ganyan. Papababain ko yung kanyang kinain. Ingatan na hindi madurog. Yan, di ba nakuha? Nasungkit ko na. Sinusungkit ko. Pinapalabas ko. Tapos ito yung tinatanggal ko. Yan. Yan lang yung tinatanggal ko. Yan. Kasi balik ko na yan sa loob. Ganyan ako magluto ng pusit. Yan. Tapos binabalatan ko sila. Stick, tinatanggal ko kasi madulas. Tinatanggal ko. Tapos nililinis ko. Yan, balat. Binabalatan ko yan. Pero kung halimbawa yung pusit galing lang sa kahuhuli lang galing dagat, hindi na napunta kasi dito yun sa Maynila. Dito kasi may mga nilalagay na sila sa tubig na mga chemical, kaya ayaw ko ng ganun. Natanggal ko talaga yung balat na yan. Yan, tinatanggal ko yan. Yan. Puti na lang matira. Iba, puti na lang matira. Ganyan. Pagpusit. Pag malalaking pusit. Ginagawa ko yan dito. Kasi dito nga sa Manila, diba, nakita nyo yan. Pag namalingki kayo, binababad nila sa tubig. Yung tubig na yan, hindi lang yan tubig, hindi lang yan ice. May nilalagay pa sila dyan. Na para yung parang hindi madali tawag dun. Yung durog yung kanilang paninda. Parang fresh pa din. Ganun. Kaya yan. Nag-start na tayo ng vlog din. Mapasaan din. Ayan. Hindi pa tayo nakapagligo.
Galing pa tayo ng palengke. Gawa pa tayo ng ating mga gawaing bahay. Ayan. Ayun, tatapon ko na tong mga ano niya. Paghugasan ko pa ulit. Ayan. 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 Ayun. Hugasan natin ulit si pusit. Lulutuin. Ganyan ako ganyan ako magluto ng pusit. Tinatanggalan ko ng balat. Depende naman sa inyo kung ayaw nyo. Pero ako kasi parang may nakakapa akong magaspang. Pag-buo-buo. Parang hindi ko gusto yung kainin. Ganyan. Parang nasanay ako ba nung trabaho ko sa Hong Chinese yung amo ko. Tingnan mo yan. Yung parang may magaspang mahahawakan. Chinese yung amo ko. Very particular sila sa pagdating sa pusit, sa mga kung ano. Kaya tinuturuan nila akong tanggalin daw kasi hindi daw maganda. Kasi alam naman nila na galing palengke parang may mga nilalagay na yung mga tindero ng mga chemical. Mga ganyan. Kaya ayan. Ayan si pusit. Sinis na. Hindi ko na tinatanggal yung ano sa laman. Yun lang pagkain sa loob niya. Tinatanggal ko yan. Yan. Kaya mag-cook na tayo ng pusit. Siyempre, ulam for the day, adobo. Adobo ng pusit. Sibuyas. Actually, ang kusina ay napakaliit lang. Kusina. Hiwa na tayo ng sibuyas, sili, bawang, tsaka luya. Alam nyo, kapag nanay ka, kailangan lahat ay nakatipid. Kumbaga, kapag wala ka naman ng pera, hindi naman kalakihan yung budget mo, sapat lang sa pamilya, kailangan, ikaw na nanay, kailangan marunong ka mag-budget kung paano malutuin yung niluluto na masarap naman para sa mga bata. Yung mga anak ko pa naman dito sa bahay, Diyos ko, sobra silang maarte. Ayaw nila kumain ng isda. Ako, naiinis nga ako. Alam mo, naiinis ko lang sa mga bata. Kasi, ayoko yung mga ganyang arte-arte. Kasi ako, lumaki ako sa mga gulay-gulay lang sa bukid dati. Hindi nga kami makakain ng karne lagi. Puro lang kami, gulay. Yung mga anak ko dito, Diyos ko. Sila ay maaarte sa pagkain. Lalo na sa isda. Ayun, may natira pa sa kandirong isda kahapon na maliliit na binili ko, pinaksyo ko. Tsaka gulay. Mga anak ko talaga. Grabe sila pag Sige, bayaan mo na kasi namimili sila ng pagkain. Sabi ko sa kanila, kung ayaw kumain, kasi hindi naman tayo mayaman, huwag kayo kumain. Diba? Asin. Nagulam kayo ng asin. Kung masarap ang asin na lang alaman ninyo. Ako kasi, ayoko na mating bata. Gusto ko kung anong nakain sa lamisa, yun lang ang kakainin nila. Pakita ko na, iiwain ko pa yung sili. Iiwain ko pa yung mga ingredients ko. Ito kasi sa bahay. Ay nako, dito na kasi ako sa bahay, nagtatrabaho. Luluto ako ng merienda. Nag-iihaw ako para para makatulong naman sa asawa ko. Dati nag-a-abroad. Wala namang kaso lang nagpurgod na. Instant na ang uwi kasi karoon ng problema. Ay, chismis. Ang daming problema. Kaya napauwi sa Pilipinas.
sardinas. Ayan. Ito ngayon. Tinda-tinda na ng sarap ng bahay. Ayan. Magluluto ako ng ayan. Ito lang ang aking ingredients. Luya, sibuyas, kunti lang. Kung mayaman, marami kayong pambili, damihan nyo. Masarap pag madami. Kaya ako kasi, talagang binabudget ko yung aming budget kasi nga, napakamahal talaga ang bilihin. Grabe as in. Bilhin. Ilan lang namang kakain nito sa aming bahay. Kunti lang naman kami. Kaya, medyo kunti lang din yung ano. Ayun, nililisa ko na. Yung kawali ko, pinagamitan ng anak ko ng ano, niluto niya. Yung ko, niluto niya. Ang baon sa school. Baon siya sa school ng kanyang pagkain. Magsaing. Nagising siguro ng matagal. Ano nangyari sa lagi ko? Nangitim na naman. Kaya yung anak ko. Pinaglutuan niya. Lulutuan ko na lang din ng pusit. Kasi hindi na matanggal. Maya ko nang tatanggalin. Lutuan ko na lang. Ito ang aking ingredients. Ito pa. Ay, kailangan ko pala ito ng pagintang dahon. Kunti lang. Pamintang durog. Kunti lang din. Kaya, wala tayong ano wala akong stand na mataas para makita sana kung paano ako nagluluto. Pero next time na lang. Ito na kasi nakatuon yung aking ito yung aking ingredients. Ito si sibuyas. Andun na yung yung luya. Ito yung sibuyas. Ito yung bawang. Ito yung siling green. Si paminta buo at sigurog. Niluluto natin. Masunog na. Ito sa kawali. Pusit. Biging pusit yan. Mula ko lang ito na. Tapos lagyan natin ng tuyo. Tuyo, tsaka suka. Tuyo. Tuyo ginagamit ko. Binibili ko to sa Dali. Hindi ako nagpo-promote. Binili ko lang yan sa Dali. Asin. Asin. Ito lang. Kuha lang akong asin. Asin.
tagal ng ano, sunog na yung lutuan ng aking anak. Diyan natin ang asin. Alam nyo guys, sa panahon ngayon, hindi kailangan pag-arpo ng pagkain. Kailangan marunong ka mag-budget kasi napakahirap maghanap ng pera dito sa Pilipinas. Alam nyo ba yun? Ako, tumitipid ko lahat. Mga bata, nangangal ako pag hindi sila kumain ng maayos. Nag-iinarte sila sa pagkain. Iinis ako niya. Kasi ikaw na nanay. Inaano mo, yung nagbabudget ka ng pera. Kasi mo na yung kinikita. Ito ay suka na nyug ang tawag ng tuba. Galing sa probinsya. Galing pa to sa probinsya. Pinadala ng aking biyanan at saka ng aking hipag. Maraming salamat sa kanila. Lagi nila akong pinapadala na ganito kasi umuwi kami, humihingi kami sa kanila. Ilagay ko yun dito sa adobo. Ganyan lang. Tapos, takluban muna natin. Habang nagluluto. Hugas din ang plato. Kasi, habang nagluluto, maghuhugas din ng plato. Nagsasalansan ng plato. Ay, Diyos ko. Hindi kami mayaman. Ay, nako. Sadyang, meron lang talagang bahay kami dito na nabili kami lupa. Tapos, pinagawa namin ng bahay. Ito yun, hindi nga natapos ba namin? Wala nga kaming, budget. Sarap. Ayun ako pabalikin ang asawa ko sa abroad kasi ewan ko, nahirapan yata siya kung sila lang dito. Actually, isa lang naman anak ko. Yun lang. Hindi niya kaya na siya lang. Marami kasing problema. Darating po siya lang. Hindi niya kinakaya. Pag nandito ako, katuwang niya sa lahat ng problema niya. Kaya nahihirapan siya. Kaya ako rin, nahihirapan din ako na nandito. At least kasama mo yung pamilya. At dito nga, taba-taba ako rin. Taba-taba ko pa din. Nananaba sa problema. Daming problema eh. Ayan, first vlog ko to na i-upload sa YouTube. Kung magugustuhan nyo, subscribe kayo sa akin. Panoodin nyo ako. Kung hindi naman, hindi ko naman kayo panipilit. Daming tunog ng mga kung ano kasi siyempre nanay ko. Ayan o, ginagawa ko. Sasalansan ako ng plato. Sinasalansan ko yung plato. Naghuhugas ako ng plato. Tapos isasalansan ko. Dahil, yan, sasalansan. Ay, kung anak ko lang itong anuhin ko, antayin ko, maiinis ka lang. Araw-araw ka lang maiinis. Araw-araw ka lang mabubuhay sa mga anak mo. Kahit anong utos mo sa kanila, hindi nila natatandaan na may obligasyon silang gagawin. Kaya ito, habang wala sila dito, lahat sila nasa school kung gumagawa ng trabahong bahay. Dami trabaho, as in, magwawalis, maglilinis, magluluto, lahat ng akin. Napakahirap din naman, pero kinakaya. Para sa mga anak. Alam niyo naman ang generation ng mga bata. Diba silang mga hindi mo maintindihan kung ano na inalaman ng mga utak nila. Minsan ako, ay nako. Namin ko talaga nangungurot talaga ako. Namamalo pa ako. Yung isang anak ko, ang nag-iisang anak ko, malaki naman na 21, magbe-21 na. Eh, yung nandito sa akin, yung dalawang pamangkin ko, may matitigas yung mga ulo. Ay, ako. Lalo na yung babae. Saka lalaki din. Matigas sila. Pareho sila matigas ang ulo.
Kaya pag nabubisit ako, ang baba ko lang katigil-tigil sa kaka-yaw-yaw. Ito, magkugas pa ako ng plato. Ay naku, dapat magtrabaho araw-araw. Ganun. Gusto ko pa maintindihan gusto isa ng partner ko. Yan no, marami akong hugasin. Hugasin namin, ang dami. Ang dami hugasin. Yan. Maghugas tayo ng plato. Ito, nasa school na. Everyday routine lang ito sa bahay namin. Kasi ang ginagawa ko. Habang nagluluto, habang nandito yung lutuan, nagluluto si mother. Maghugas man si mother. Hugasin namin. Galing ko lang sa tindahan. Kasi ako lang naman dito. Araw-araw ito yung routine. Ay, pasensya na maingay. Kasi maghugas nga ng plato. Pag mainis kayo, mainis. Gusto niyo ako panoorin, di salamat. Mag-uumpisa na tayo ng vlog kasi para dagdag kabuhayan, mamonetize man o hindi. Sakali lang, magbabaka sakali tayo sa vlog. Araw-araw natin gagawin yan kasi araw-araw natin gagawin kasi araw-araw naman tayo mahihiga sa kanyang ginagawa sa buhay. So, natin lahat ng gagawin natin. Kung buhay pa tayo, magkakaroon tayo ng kaparaanan para mag-buhay. Dala-dala ko masyado. Dala-dala. Ulang kat-kat para naiintindihan ng lahat. Ulang kat-kat yung trabaho. Sunod-sunod yung kinakailangan. Kasama na magwawalis kung kailangan. Ang sunod nito, maglilinis pa. Hindi kaganda ng bahay ko. Huwag kayong assuming Hindi akong ibabash. Mahirap lang kami. Talagang mahirap. Mahirap pa sa mahirap. Pero lang kami ng bahay dito dahil masipag ako mag-abroad noon. Pero hindi natapos. Ang laki pa ng gastusin. Kaya magbablog na ako para kung saan may kikitain ako dito. Kakaayos ko ng bahay ko. Subukan natin mag-vlog. Subukan natin na gumawa ng kaparaanan. Bisaya man ako. Naraya ba yan? Hindi ko mag-ano. Mag-tawag ko naman si Kwawi pa. Sinsyahan nyo lang ko. Anyong mga naraya? Sadya ilang ram. Ganyan. Makulit talaga. Nagkakarayaan na lang ako kasi hindi ko alam kung talagang pag kinaraya ka talaga. Ganun. Yan, makugas na yung plato. Sarang, nagluluto. Matapos ko yung aking maluluto din yung aking niluluto. Panaubos ko yung plato ko pa. Bukas sa matapos. Gusto ko dati mag-vlog kaso lang hindi ko alam ba kung gagawin ko. Basta, upload lang ako ng upload. Sige, mag-upload na lang ako. Pero, talagang pinag-tulog ako kasi hindi naman ngayon, umpisahan ko na lang. Sarili kong kung ano lang, naud kayo, madi manood. Kung
Ay, iwag. Tsaka kung ibabasyo lang naman ako, wala akong magagawa. Personal life, everyday routine, hindi ako mayaman, mahirap ako. So, yung start ng video na to is para lang din sa mga mahirap na katulad ko. Kung nakaka-relate kayo sa ginagawa ko, thank you. Pero kung hindi, huwag naman sana mag-bash. Diba? Ako wala lang ang kilay napuspos na, nakaka-stress. Stress sa mga bata. Mabunga nga talaga ako. Pagdating sa mga bata. Kasi, siyempre, ako lang ang karingan sa bahay. Yung mga bata, pa. Hindi sila marunong mag-appreciate sa ginagawa mo. Ito, o yan. Habang nagugas ang plato, nagluluto pa. Ayan. Ayan. Ito na yung aking pusit. Ayan. Ayan ang pusit. Ayan yung pusit ko. Ayan. Naluto ko pa. Naluto pang pusit. Mamaya kakain na ta. Kakain na. Kapilit muna. Tikman natin kung okay na. Okay naman. Ay, hindi maalat. Masarap siya. Alang gustong-gusto ko yung kanyang asim at saka yung anghang na binigay. Masarap. Ay, kulang pa. Lalagyan natin ang konting. Alam mo, ako naglalagay ako kahit konting asukal lang. Para mabalansi lang yung kanyang tamis. Ay, yung kanyang alat. Tsaka, malinamnam siya. Ganun ako magluto. Konti lang. Kasi mahirap ng marami. Magkakaroon ka ng sugar. Magkaka-headlight ka kapag maalat. Kaya, konti lang. Ayan. Tikim na naman. Titikman ulit natin kung okay na. Okay na. Ito ang gusto ng mga bata. Yung hindi siya maalat, hindi siya matabang, katamtaman na. Kasi masabaw sila sa pagkain. Yay! Success ang ulam. Ulam for the day, pusit na adobo. Ni Inday. Tawag nila sa akin sa probinsya, Inday. Inday Maria. Tawag nila sa akin dito sa may amin, sa Antipu, sa Taytay, Rizal. Dito kami nakatira sa Manila. So, tawag sa akin dito, Ana. Ano pa man ang itatawag sa akin? Ako ay ako. Hindi. Luto na. Sasali na natin sa mahiwagang lagayan. Sasali na natin dito sa mahiwagang lagayan. Yan. Papakita ko sa inyo. Ang aking niluluto. Ay, luto na. Ayan. Sipusi. Yan. Pusit. Isa. Yan. Luto na si mahiwagang pusit. Diba? Nakita niyo? Nakita niyo si mahiwagang pusit? Yes. Mahiwagang pusit yan. Adobong pusit. For the day. Ayan.
tuloy-tuloy ang hugas ng plato. Hugas ng plato. Hugas ng plato. Hugas tayo ng plato. Actually, kailangan kayo makita ng lababo kay tambak pa ng ugasin. Okay, yung assuming dyan Okay, maghugas lang ng plato. Ay, naku. So, last moment, may akong tipay na luto na yung kakain tayo. Sabay tayo kain. Puto na video. Kailangan diretso lang kung ano ginagawa ko araw-araw. Yun lang. Para makita ninyo. Vlog niya, di ba? Araw-araw. Araw-araw. Sabay, ito. Magbukas pa ng ano mamaya. Magbukas ng tubig. Nag-iihaw ako. Nagtitinda ako ng merienda. Yung mga turon, maruya, kamote, toge. Nag-i-start ako. Minsan, alauna. Pero kapag alauna kasi alas 3 na naman Katulad ngayon, may meeting pa ako sa school, mga 11. So, kailangan ko pumunta sa school na ngayon. Pero, i-prepare ko na lahat. Lulubuin ko na lahat. Tapos, alis ako mamaya mga 11. Pupunta ako sa school. Kuha ako ng card ng pamangkin ko kasi nakalimutan ko kahapon. Ay, naku. Nalimut talaga ako. Nalimut ako. Yan. Bugas muna tayo ng plato. Sususin natin yung mga pa ng mga gamit. Bye guys, bababa muna ako. Magsindi muna ako ng tubig sa baba. Kasi naghihingi sila ng tubig. Sindihan ko na ng tubig. Ay, ako. Ito talagang